single word that can describe Sir Efren is being versatile. Versatile in the sense that he can easily jive for whatever situation that arises and any circumstances that he's facing. Sir Efren is... Sir Efren, masasabi ko lang, kalog siya, masarap kasama, pero wag ka asar-salo dyan. Wag ka lang mabibigawan, sakyan mo lang. Nakayosip ako kasi kinakabahan ako si Reverend. Na-shotgun ako dito eh. Madi-describe ko si Sir Efren in one word. Sa word na pang-asa. Eka, 2 words na tayo na. Kasi kapag kasama mo kasi si Sir Efren, kasi bigla na lang bumabanat ka eh. Parang minsan, huwag ka lang ma-open sa kanya kasi talagang gano'n na siya eh. Ayun na yung tatak ni Efren eh. Ka-Efren, minsan tawag ko kay Sir Efren. Kapag kasama mo na Sir Efren, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Baka madali ka eh. Minsan, babarat na lang yan eh. Halimbawa, kapag may sinabi ka, ikaw eh. Gano'n, babarat yan. Para tatak niya na, ikaw eh. Ayan. Sir Efren, prangka. Isang word na i-describe ko sa kanya. At the same time, point of view niya is very broad. Talagang which is socially acceptable. Talagang maintindihan mo siya. At the same time, yun ang isang trait na nakikita ko dito sa kanya, friendly siya. Talagang kayang-kayang mag-adapt sa kahit anong sitwasyon at kung anong naiisip niya, sasabihin niya. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Yun lang ang masasabi ko. Si Sir Efren, isang word is, pwede kasing bumanat yun eh, every duty namin. So yun, hindi makukompleto yung araw na duty siya, hindi siya bumabanat. Marami siyang nakareserve na punchline. Kaya ingat ka, pag pikon ka, talo ka. Talo ka palagi sa kanya. In one word, siguro para sa akin, astig. Kasi basta alam niyang tama siya, nasa tama siya. Pinaglalaban niya talaga ito. Ako, masasabi ko kay Boss Efren, one word, mapalasig. Ako, masasabi ko kay Sir Efren, Sir, mabagsik. Di ko naman gano'n. At palaban. Pero isang desisyon, ano siya, ano sa desisyon na, talagang hindi mo bago. Okay siyang kasama, masipag, saka bugoy. Sir Efren, ang masasabi ko sa kanya ay isa siyang taong straightforward. Ang ibig kong sabihin dyan ay kung ano yung sa loobin niya, ano yung feelings niya sa isang bagay, pinapakita na talaga, hindi na yung nililihim. At saka kung ano yung gusto niya, which is tama naman siya, talagang pinaglalaban niya yung mga bagay-bagay na yun. Hindi niya yung hayaan na maburo lang isang bagay diyan, kundi pinaglalaban niya kung ano yung tama. Si Sir Efren, alam naman natin Sir Efren na palaban siya. Yun siya mag-describe sa isang palaban siya is always fight for the right. Alam mo naman natin siya yung tagapagtanggol ng IPD. Parang kapatid. Dahil palagi niya ako pinapagalitan. Sometimes, hindi ko ng advice. Basta para nandyan lang siya kung kailangan mo siya. Yun. Yun lang. And my memorable moment that I have with Sir Efren for being with him for 2 years here in
AMI Jeddah is our favorite food, our favorite lunch, which was cooked by Charmaine, which is the chicken sisig. Because during that time, after all the circumstances happened in the war, that is the time that we have bonding. Not only with Sir Efren, but also with the other IPD staff. Interview talaga! Ako! Kasi Sir Efren, marami tayong memorable moments. Hindi ko man nasasabi sa'yo. Siguro ito na rin yung time na makakapagpasalamat ako. Kasi ang moments ko sa'yo, yung time na training mo ako sa dialysis. Maraming salamat. Kasi yung knowledge at skills na binigay mo sa akin, hindi ko makakalimutan yun. Actually, nakatatak ka na sa buhay ko dahil ikaw yung nagturo sa akin. Nung dumating ako dito sa Jeddah, wala akong kaalam-alam sa dialysis. Kaya maraming salamat. Nag-iwan ka sa akin ng isang mahalagang bagay na hindi ay pagpapalit sa yun, knowledge at skills sa dialysis. Memorable moment with Sir Efren. Masasabi ko, kada duty, talagang memorable. Kasi lagi kaming nag-uusap at the same time, walang pasikretong matatawag natin pasikretong mga salita at kung anong naiisip, sinasabi ka agad nila. Memorable experience ko kay Sir Efren pag kasama kami ng night. Alam niya na yun kung anong ginagawa namin. Memorable moments. Marami kaming memorable moments si Sir Efren. Pero ang pinaka-highlight nun is yung isang gabi na nag-usap kami. Nag-heart talk kami. Yung naiano namin yung sa loobin namin towards yung trabaho namin, towards sa mga katrabaho namin, at saka nasabi namin sa isa't isa kung ano yung mga plano namin sa buhay. And that is, kung if Sir Efren remember it, is yung nag-usap kami sa pantry sa hospital during one of our duties, night duties. So yun Sir Efren, yun ang pinaka-memorable sa akin. Very heart-to-heart talk, very intimate talk, kung saan nasabi natin yung gusto natin, mga plano natin, at saka yung sa loobin natin sa isa't isa. Milig siya magpatawa. Magpatawa sa duty, kaya gusto na nasama siya sa duty. Mas lalo pa pag endorsement. Kasi milig siya mag-upray ng mga alam mo na yung mga endorse. Nung umalis tayong tatlo, nung nag-away kayo ni Inan. Doon. Magandang memory yun. Nag-enjoy ako nun. Sayang tatlo. Nung first time na ginide tayo ni Peach na Sultan Mall. Sultan. First time ko din makapunta doon. Garden. First time mo din yun, di ba? Sayang lang. Gabing-gabi na. Hindi na natin napunta yung ibang malls. And my farewell message is that as the days gone through, there is always more to come. So good luck and God bless to whatever it is in your life's journey. And don't forget to pray, for God is always with us, and nothing would be impossible if we have strong faith in Him. So good luck and God bless, Sir Efren. Hello, Sir Efren. Gusto ka na?
pag-alis mo, mag-iingat ka palagi, and good luck sa next opportunity. Always pray to God. Message ko sa Sir Efren, good luck. Kasi hindi ako nangangambi dahil alam kong malayo pang mararating mo. Sir Efren, magaling ka. Saka nakikita ko sa iyo yung katangian ng isang tao na kaya talagang mag-head, na kaya makawak ng tao. Nung time na tinitraining mo ko, hindi ako kinabahan. Kasi at least kang katrabaho, Sir Efren. Maraming salamat. Dahil doon, madali akong natuto. Kasi merong mga nagturo na sa akin doon pa na mahirap matutunan. Although nandun na nagtuturo sila. Kasi ikaw, kapag nagturo ka, sir, minsan, iniiwan mo ko, hindi yung talagang tutok na tutok ka sa akin. Hinahayaan mo ko na gawin ko yung trabaho. Sir, alam ko malayo pa mararating mo. Siguro hindi pa lang ito yung time sa Jeddah. At alam kong merong mga tao na ayaw sa'yo. Siguro merong hindi nakakaintindi sa'yo. Pero kami, alam mo sa IPD, family tayo. Ayun, good luck. Farewell message. Alam ko, sir, iwanan nyo na kami. Pero, dito, sa isip, lagi kayong nandito sa presence ng IPD. Good luck kung may better opportunity at ika nga nila, mas magandang opportunity na ma-accept mo. Kasi alam ko naman, meron kang mga plano sa buhay na dapat pa rin tuparin. Yun lang. Gusto ko lang sa'yo, Sir Efren, ingat ka palagi and keep in touch na lang pag-uwi sa Pilipinas, and good luck sa mga opportunities na naghintay sa'yo sa Pinas. Ako wish ko kay Boss Efren, magkita na kami sa Pinas. Sigurado mag-aabot pa kami, doon na lang kami mag-uusap. Ha? Yun na lang. Oo, ako rin. Magkita na lang kami sa Pinas. Kita na lang. Magkita na lang kami sa Pinas. December, eh. Pag uwi nga sigurado, doon lang kami sa Pinas. Magkita na ka, good luck sa ka. Saka rin, alam ko, mas marami ka pang mapupuntahan ng ibang lugar dahil dialysis nurse ka, pang-head nurse ang item mo, minsan pa ka pang-piso. Kaya ako si Sir, stick ka lang sa decision mo naman. Malis na o mag-iba na ng ng hospital, nasa switch na, pero sa ko, sa ginagawa mo naman, maging successful ka. Yun lang. Good luck, sir, and happy trip pag-uwi. Ayos pa. God bless, sir, sa isang paglalakbay na naman. Yung iniwan mong pamilya dito sa Jeddah, nandito kami lagi. Sumusuporta sa'yo kung ano man ang mga plano mo sa susunod pa. Saka, yun, basta. God bless and more power. My farewell message to Sir Efren, ang pagtatapos ng kanyang kabanata dito sa AMI Jeddah is not the end of everything, but it's a new beginning of a new chapter of his life. Alam ko, sir, na kaya mo yan, and my prayers will be with you. God knows what is in our hearts. God knows what are our desires in life, and I claim it that God will give you all these things: peace of mind and success in life. God bless you, Sir Efren, and God. I will pray for Sir Efren for his success and love life. Of course, kahanap siya ng magandang trabaho, maging sahod para sa family niya, para sa tatay niya. I'm not sure makita pa kami ulit, but I'm not that Sir Efren will be that too, because there's a hope na makikita tayo. Masasabi ko lang sa'yo is good luck,
God bless and have a nice trip. And siguro madali ka na makahanap ng trabaho sa Pinas eh. So, happy trip din. Efren, bago ka umalis, ano yung sa akin kung totoo yung nakikita ng sapato. Tapos, iwan niyo sa akin yung pinagsasalingan mo ng kanin. At yung isang grocery mga Efren, iwan niyo na rin sa bahay pa. Tapos, huwag ka na may pag-away sa binupatan mo. Huwag mainit yung ulo mo sa mga sore. Huwag mo na kami nag-leader sa mga lumalaban sa admin. Yun lang. Ingat, Efren. Good luck. Saka huwag makakalimot sa Diyos. Saka be professional lagi. Lahat naman ng bagay may solusyon. Parang hindi mo ito sa ibang tao, tanggapin mo lang kasi hindi lahat ng tao pare-parehas. Okay. Yun lang, sir? Naman na magtatagumpay ka sa lahat ng pinaplano mo. Okay. Okay. Ito na lang, kakantahan na lang kita. Ito ang mayalay ko sa'yo. A beautiful song from After Image. Kaibigan. This song is for you, my friend. Minsan ika'y nag-iisa, walang makasama, di malaman sa totoo. Naghahanap, nag-iisa kung saan babalik dito sa mundong mapaglaro. Makakita, nais mo ay may makasama. Sa iyong lungkot, akala mo ika'y nag-iisa. Narito ako't kapiling ka. Kung nais mong ika'y lumuha, ako'y makikinig sa bawat salita. Kapag umuulan, umuhos ang langit sa iyong mga mata. Kapag mayroong unos ay aagos ang luha, ngunit di ka mag-iisa. Kairami ng mga tanong sa iyong isipan, nais mo lamang ay malaman. Bakit nagkaganon ang nangyari sa iyong buhay? Tanong mo man sa'kin, di ko alam. Kung nais mong sa'yo ang tagpulan. Kapag umuulan, umuhos ang langit sa iyong mga mata. Kapag mayroong unos ay aahos ang luha, ngunit di ka mag-iisa. Ako'y naririto, naghihintay lamang sa'yo. Tumawag ka't ako ang tatakbo sa piling
Pag mayroong unos ay aagos ang luha kung hindi ka mag-iisa. Kaibigan, kaibigan, kaibigan. Para sa ito, sir. Ikaw